Yon, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Tayo mag-DoorDash ulit. Nabubulol pa. At ang oras ay 5:21. Ngayon po ay Thursday ng 5:21. And check natin kung hanggang anong oras tayo pwedeng mag-DoorDash, pero ang siguradong time ay until 6 p.m. Alright, ay alam nyo naman po, si DoorDash pagka ganyan busy, pwede tayo niyan i-extend. So, hindi natin sigurado kung talagang hanggang 6 p.m. na tayo. Pwedeng maging hanggang 7, 6:30, 7, or 8. So on. Anyway, sana samahan tayo ni Lord ngayong araw na ito sa ating biyahe. Sana kumita tayo para meron naman tayong pambili ng ating mga kailangan o gusto. Alright, samahan nyo ako. Let's go! Kung mapapansin nyo guys, iba yung ating gamit na salamin, no? Yung ating ginagamit na puti, na regular natin ginagamit, nabasag yung frame. Bili lang natin yun sa AliExpress. Favorite ko yun kasi yun yung transition na sinasabi, yung nagpapalit ng kulay. Pag maliwanag, nagda-darken. Pag nagkagabi na, lakas ng hangin. Pag nagkagabi na, nawawala na yung kulay niya. So, ito ganun din naman, kaya lang ito may konting prescription. Syempre gusto natin pag nagda-bike o kahit man nagda-drive ng sasakyan, gusto ko yung normal lang, yung nakikita ko wala ng prescription. Kasi mas sanay tayo doon, hindi naman tayo sanay talaga sumuot ng mga salamin na may prescription Kaya as much as possible, gusto ko talagang suotin yung isa na yon, yung nabasag nga. Okay naman din to. Nagbabago rin yung kulay niya. Kailangan ko lang talaga ng salamin kasi ang bilis mag-dry nung mata ko. Nagda-dry talaga siya agad. So, kailangan ko talaga na may salamin, no? Pag wala naman ako ibang salamin, yung clear lang na walang prescription, ito lang talaga. Ito na lang sinuot ko. Ginamit ko nga pala ulit yung ating mic. Minsan naglolo ko to. Minsan pag naka-record siya, kasi pwede mong i-remote yung record button dito. Minsan pag naka-record siya, instead na video, na giging picture, na stop yung video, tapos nag-go to turn on. So ginamit ko siya ulit. Sana hindi na maging ganun, hindi na siya magloko. Kung matatandaan nyo po, nalaban kasi to. Nalaban siya, na washing, na dryer. Tutuwa naman ako dito kasi kahit papaano, magana pa rin. Yun nga lang, minsan nagluloko na. Pagka hindi na talaga umubra, let's say, nagloko, no choice. Kundi mag-iipon tayo para bumili ulit ng panibago. Medyo may pressure rin to. This is $50. So, mabigat-bigat din kung iisipin mo. Pero, ganun talaga kailangan natin mamuhunan para sa mga ating gamit, sa ating gadgets. Ito good quality naman ang nito, ang audio. So, okay lang. Malapit na pala tayo sa ating hotspot. Dito tayo sa West Hollywood ulit. Doon sa Silver Lake, yung isang tinatambayan natin lagi, may additional na $1 per trip. Dito wala. Pero same lang sila na busy. Mas pinipili ko rito kasi parang feeling ko mas malalapit yung bigay sa mga takbo dito. Yun nga sabi ko, di ba? Kahit na papitik-pitik lang, basta malapit yung bigay, okay ako doon. Kaysa naman sobrang layo, malaki nga yung offer, sobrang layo. Yung kukonsumuhin mo na pabalik doon sa hotspot mo, ganun din, kalayo. So, doble layo.
Oo, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang preferences. At sa akin kasi, gusto ko yung takbo ko, 1 mile lang, 0.8, 0.5, bali na maliit ang bigay, basta makabalik ako agad. Baga pa pitik-pitik lang. Guys, nandito na tayo sa ating tambayan. Ito, nabili ko nga pala ito sa Miniso dito. Reflector. Para sa gabi, pag nagda-drive tayo, nagbabike tayo, so, may mga ilaw naman yung ating bike. Pero syempre, kailangan may reflector ka rin as yung ikaw yung nagda-drive. So, additional safety lang. And makakwento ko na rin, pag halimbawang wala pang order na dumarating, no, ang mga ginagawa ko habang nakatambay ako dito, ito, nagbabasa ako ng libro, Totally Catholic. So, binabasa ko to para additional knowledge lang, syempre, para mas mapalapit tayo kay Lord sa ating ginagawa, sa pang-araw-araw, para maisabuhay natin yung mga ginagawa ng mga saints. Of course, malaman pa natin, lumalim pa yung kaalaman natin sa kay Lord, sa lahat. So, yun, a little bit of info lang. While I'm waiting, ganun ang ginagawa ko. Kasi hindi ako masyado nagsiselfone. Pag nagsiselfone kasi ako, parang feeling ko na lolobat. So hindi siya, for me parang nasasayang yung battery. Ang isip ko kasi pag lumabas ako, parang rest time ko yun sa pagga-gadgets. So, pag nasa labas ako, yan, nagbabasa tayo, namamasyal, yun naman yung purpose natin eh. Yung sabi ko nga, secondary na lang kita. Ang main purpose natin is to relax. So yun lang, nakwento ko lang. Hintay-hintay tayo, nandito na tayo sa ating tambayan. Guys, may first order na tayo. It is from DoorDash. It's a $7 for 1.3 miles McDonald's. So nandito si McDonald's sa kabila. Tawid lang tayo. Pick upin na natin. Check natin kung ready na at pipick upin na natin. For Joel A. Pick it up. Yes, sorry. Joel A, please. That's the one. Thank you. Yeah. Is that for your safety or G-string? Both. Both, yeah? Yeah, but Cool. more of safety. That's cool. Appreciate it. Welcome. Guys, na-pick up na natin yung order. Ito, naghihintay na to doon. Siguro walang nagpi-pick up. Kasi guys, ano na ang oras is 5:42. So kumbaga pa rush hour na. Ang $7 for 1.3 miles, medyo mababa siya kung rush hour. Kaya naman siguro yung iba, mas gusto nila yung mas malaking offer. Pero tayo, pre, buena mano, alam nyo naman, pag buena mano, kinukuha natin agad yan. Tsaka, sabi ko nga, secondary na lang naman yung ating kita. Pero pag sobrang baba rin naman, hindi rin naman natin kinukuha. Kasi, di ba, parang mag-e-effort ka na lang rin. Kung alam mo namang merong mas magandang offer, why not? Pero tingin ko kasi baka hindi pa tayo makakuha ng offer na mas maganda. So, much better. Kuhanin natin to. Check natin kung saan natin di-deliver. Samahan nyo ako. So guys, check natin yung total ng mileage pag nag-bike tayo. At alam mo kung magkano, kung ilan, 1.7 miles for $7. So mababa talaga. Pero okay lang kasi meron naman na tayong offer. And gaya nga na sinabi ko, hindi pa rin tayo talo dito kasi every minute, every mileage, kinakount ni DoorDash. So kung halimbawa tayo ay let's say matagalan, babayaran yung every minute natin. Yung tinatawag nila dito sa California na Prop 22. Yun yung minamaximize ng company yung kita mo kung halimbawang masyadong mababa yung offer. So, at
least may ganon, okay lang, di ba? So, kaya, sabi ko nga, 1.7 miles, okay lang yan. Kahit matagal lang tayo mag-deliver, let's say for example, hindi pa ready yung pagkain sa restaurant, ginagawa pa, pagdating mo, hindi mo ma-pick up agad. Okay lang yon. Kasi yung mga bawat minuto na ni-spend mo sa paghihintay, pagdi-deliver, nakikita yon. Kasi di ba meron drop, pick up, time, tapos pag na-deliver mo na, delivered, magre-reflect yun eh. So, pwede nila i-base doon kung magkano yung talagang babayaran sa'yo. Pero hindi yun on the spot. I think sa DoorDash parang every Monday morning, kinukompile mo na nila yon for the whole week. So, kung marami kang, let's say, mababang offer for that week, compile nila yon, tapos bibigay nila sa'yo na isang buo. So, yun, pinapakita ko po sa inyong total after ng ating shift, hindi pa po talaga yun yung total. Yun pa lang po yung bayad for that day. Pero, wala pa po dun yung Prop 22 na sinasabi. Prop 22 nga, yung pag masyadong matagal, yung pagdi-deliver, at yung paggawa ng order, binabayaran ka rin ni DoorDash o ng company. Even yung Uber Eats, lahat sila dito. May ganun kasing batas ang California. 6 minutes away na lang tayo. Tara, isipon na naman ako. Let's go! Guys, kung mapapansin nyo nga po pala, karamihan ng ating DoorDash hapon na o gabi, no? Pero, di ba, lagi ko sinasabi sa mga una kong DoorDash, ayoko ng gabi, ayoko nang magpagabi, magpadilim sa kalsada. Totoo naman yun. Pero, pag nasanay ka pala, pagka sa una lang din talaga mahirap. Diba? Sabi nga nila, sa lahat naman sa una lang mahirap eh. Yung una, nahihirapan din talaga ako. Kasi nga, ang hirap malaman. Hirap makita ng exact location ng pagdadrapan mo. And lagi kong ginagawa, nasanay na rin ako kung paano yung diskarte. Good thing na lang here dito kasi accurate talaga yung mga pin ng customer. Meron pa ilan, hindi. Pero madali rin. Okay lang, madali na mamahanap. So yung kaya sabi ko magpapanggabi na lang din ako lagi. Plus kakabagod kasi pag halimbawang umaga or hapon wala kang masyadong offer. Yung nakaupo ka lang dun sa pinagtatambayan mo, ang tagal. So parang for me nakakabagot na parang nanghihinayang ka dun sa oras na ini-spend mo dun sa tambayan na wala kang nare-receive. Kahit sana maliit lang na order, may ma-receive ka pero wala. Kasi nga, walang masyadong offers. So, yun. Kaya pinili ko rin yung gabi. Unang-una, nagawan ko na ng paraan, nasanay na ako. Sa panggabi, nakikita ko na kung diskarte, paano gagawin. And also, yung sa dami ng offer, napuwing ako, lakas ng hangin guys. Ewan ko kung nangyari din sa mic, kung naririnig nyo yung hangin. Yun, yung offer mas marami, mas busy. Kasi pagka talagang konti lang din ang offer guys, tatamarin kayo. Lalo kung halimbawang excited kayo lumabas, tapos pagdating nyo doon sa place, walang offer. So, yun, tatamarin kayo talaga. Sabi, 1 minute na lang, malapit na tayo, 500 feet. Nandito sa left side. Tara, drop na natin to. Dito na tayo guys, check natin kung ano instruction ni customer. Leave at the door. Walk daw tayo sa driveway.
Sa left until reach the second stairway. Yung scene number 478. Okay, so sa number 8 natin siya iiwan. So, lakad daw tayo sa driveway, tapos second floor sila. Tara! Drop na natin yung unang order natin kasi $7 for 1.3 sabi ni DoorDash, pero naging 1.7 nung ginamit natin ang bike route. Drop na natin siya. Medyo sketchy lang yung kanyang address. Address okay, nakita ko, pero yung kanyang unit walang number. It's number 8 pero walang nakalagay na number doon sa kanyang pinto. Pero may instruction naman na sa pinakataas daw yung kanyang unit. Yun lang naman ang unit doon. So, yun, na-deliver na natin. At pabalik na tayo sa ating tambayan. Tara, lakas ang hangin guys. Pasensya na kung medyo hindi nyo maririnig na maayos ha. Medyo malakas talaga yung hangin. First, may second order na tayo. Ngayon sa Uber Eats naman tayo nakakuha. 12 minutes, 0.8 miles, $7 also. Pupuntahan na natin. Ang pangalan nung pipick upan is Guac Daddy. Ewan ko. Parang nakapick up na ako dito before. So, puntahan na natin. Banda dito yan eh. So, babiyahin pa natin ng mga siguro ilang minuto. Mga siguro 2 minutes. Pick upin na natin. Let's go! Elenium. Hi, how are you? I have for Elenium. Appreciate it. Thank you. Yep. Thank you. Confirm. You too, thanks. So guys, sa pick up na natin. Wait lang, merong dalawa, meron pa isa. Wait lang. So yun guys, na-pick up na natin yung order. At pupunta na tayo sa customer. Check natin kung gaano ba kalayo ito. Navigate. So 0.4 lang siya. So ito naman, mas maiksi. So kanina, sinabi ni DoorDash 1.3, naging 1.7. Ito, 0.8, sabi ni Uber Eats, naging 0.4. Dire-diretso lang daw tayo, 3 minutes away from here. Puntahan na natin, let's go. Dito na tayo guys, sabi, second floor siya. Akit lang natin. Tara. Nadala na natin yung, may third order, 1.3 miles, $8. So, 2 orders, mababa to. Retail pick-up, dalawang order, dalawang customer, $8, 1.3. Decline natin to guys, medyo mababa. Kasi alam niyo naman si DoorDash, 1.3, nagiging 1.7. Nagiging mas mahaba. Mas longer yung delivery. So, decline natin. There we go. Na-decline na natin. Anyway, na-deliver na natin yung order, yung second order natin. Nasa second floor siya, nandito sa kabila. At naging okay naman, smooth naman. Noong una walang ilaw, pero ngayon meron na. Balik tayo dun sa ating tambayan. At sana makareceive pa tayo ng medyo malapit-lapit naman na order. Huwag naman ganun, DoorDash. Hindi, ibig sabihin yung medyo maayos-ayos naman ang offer. Diba? Tara, tayo. Guys, may kinancel ulit akong order.
sa Mendocino Farms, 0.7 miles, $3.75. So, sobrang baba. Grabe naman. Okay lang sana kung halimbawang talagang patay na oras. Rush hour ngayon eh. Kumbaga, parang meron tayong options na mas makakuha pa ng mas magandang order. Kaya hindi na natin siya kinuha. No? And yeah, kaya dinicline natin siya. Nagbigay ulit ng offer si DoorDash, Mendocino Farms, 2 tao ang pagdadrapan. Tingin ko yung isa doon, yun yung dinicline natin kanina, yung $3.75, $4.7. Tapos nag-add lang si DoorDash na isa pang order para mukhang tempting, no? Mukhang maganda i-accept. Pero still, it's not worth it. 1.3 miles for $8. Kaya nga sabi ko, hindi naman yun siguradong 1.3 miles. Ang mahirap noon, dalawa na yung pagdadrapan mo, dalawa yung order mo, tapos mas malayo yung pagdadrapan. Hintay-hintay tayo, hintay tayo ng mas maganda pa offer. Guys, again, pang 3 decline na natin. May binigay na naman si DoorDash, 1.9 miles, $8.25. Of course, decline yun. 1.9 miles, pwedeng maging 2.5 miles or more than 2 miles. So, ang sa atin is basic lang. Mas malapit, di bali ng mababang offer, okay lang. Ito, meron na naman si DoorDash, 1.3, $7.25. Miss Lala, I think, I don't know, pero hindi ko alam kung ano yun natin to, kukuhanin natin to. Para kasing pag inisip mo malapit siya pero biglang lumalayo ng mga nagiging 2 miles. So lugi ka naman pagka ganon, right? Check natin kung saan ba to. Melrose, Rosewood. Hindi ko alam kung saan to eh. Hintayin na lang tayo ng iba. I'm sure meron tayong mas magandang makukuha dyan. Guys, binakuha tayong in-accept na natin na order sa Crazy Rock Sushi. Dito lang, malapit lang. Sa 0.3 miles for $75. So ito yung sinasabi ko na kahit na mababa ang order, basta malapit lang, okay lang yon para sa akin. So kaya in-accept ko to, 0.3 lang siya, for $75. Let's go! Hi, how are you? I'm gonna help you. I have a pickup for Raquel W. So, chinek natin sa loob, sabi 8 minutes pa daw, hindi pa ready yung order, pero sabi ko nga, okay lang yan. At least meron tayong waiting na order. 8 minutes, medyo matagal, pero tayo natin kasi binabayaran naman tayo by minute din ni DoorDash. Sana may makuha pa tayong additional order while waiting for that order. Guys, nakuha na natin yung order. At ito na. Check natin kung gaano kalayo talaga siya. Sabi ni DoorDash kanina, it's 0.3 miles. Tingnan natin kung talaga 0.3. 0.4. So, 3 minutes away from here. So, malapit-lapit nga lang. Naghintay tayo sa loob. Okay lang yun. Gaya nga sabi ko, pagka ganun, binabayaran naman tayo ni DoorDash ng extra sa waiting time natin or basta doon sa mga time na naghihintay tayo para sa order ng customer. Kaya tara, punta tayo. Guys, nandito na tayo. So, sobrang lapit nga lang. Check natin kung anong instruction. Leave at the door. So, iaakit natin. Akit natin sa taas. Tara! So, yung guys, medyo natagalan tayo doon sa baba. Kasi, anong nangyari is, hindi gumagana yung binigay niyang password for the door. So, kailangan ko pa siya i-text ng 3 times. Pero may issue din si DoorDash, hindi natin ma-receive yung text niya. Tumawag siya. Nung tumawag siya, meron namang sakto paakyat din na nagdi-deliver. Kaya sumabay na tayo. Kaya nakaakyat na tayo dito sa taas. Anyway, medyo natagalan tayo dito, pero okay lang. Ang sa akin lang kasi baka mareklamo tayo ng bakit ang tagal-tagal natin. Tama naman yung instruction. Kaya dapat talaga
sinasabi rin natin kung ano nangyayari doon. Like that one, hindi tayo makapasok kasi hindi gumagana yung intercom. So, at least ngayon, na-deliver na natin. Yun yung importante. So, yun nga, yung intercom nila hindi gumagana. Ilang beses ko nang sinubukan, hindi tumutunog yung number, yung intercom. Buti na lang may nakasabay tayong paakyat din na para nagde-deliver din at sumabay tayo sa kanya. Na-deliver na natin. At ngayon, pabalik na tayo dun sa ating tambayan. Sana may makuha pa tayo, no? Sobrang lakas ng hangin at sobrang lamig ngayon. Mag-gloves lang ako para hindi tayo lamigin masyado. Guys, nakakuha na tayo ng next order natin. Ito ay sa Jersey Mike Sabs. 0.8 miles for $625. Tapos, when yung in-accept natin siya, nag-add si DoorDash ng additional $4 dito naman sa sushi, 0.2 miles. So, from the house nung pagdi-delivera natin, another 0.2 miles, doon naman tayo magdi-deliver ulit. So, dalawang store to at dalawang order, dalawang bahay din. Pick upin na natin tong una dito sa may sushi. Tapos punta tayo doon sa Jersey Mike Subs. Tara. Mukhang wala pa. Hindi pa ready yung order. Check natin dito sa katabing store. Jersey Mike Subs. Yung isa ang order natin. Ready na. Hi, how are you? I have for Amy. Amy L. Okay, perfect. Let me just You have bag it that there. up for you. Okay, thank you. Guys, na-pick up na natin yung parehas na order. So, ang ginawa ko, kasi hindi pa ready kanina dito sa sushi yung order, pumunta muna ako dun sa isang Jersey Mike Subs dun sa may isa pang order na binigay sa akin na available na. So, nung na-receive ko yung isa, bumalik ako dun sa unang dapat pipick upan natin. Naghintay pa rin naman tayo ng mga couple of minutes. Pero naging okay naman na-receive na natin at papunta na tayo. Importante lang na-update natin si customer pagka ganun kasi syempre naghihintay sila na baka akala nila papunta na tayo pero hindi pa pala natin na-pick up yung order. At least na-inform natin siya at nalaman na sabi natin na ganito nga yung nangyayari. Medyo busy dun sa store na in-orderan niya at kailangan niyang maghintay for a couple of minutes. Anyway, papunta na tayo. 0.3 miles lang ito. Ito yung mas konti yung mas maiksi yung order. Tapos punta tayo doon sa isa pa. Tara. Dito pa na rin tayo ulit, oh. Ito yung kanina na ayaw gumana no intercom. Ako sana naman gumana na. Dalawa tong di-deliver natin. After nito, doon naman sa isa pa. So sana gumana na to. Tara, check natin. Guys, siya ulit yun na-deliveran ko kanina. Ito ulit siya. Siya ulit yun. Parehas lang. Tama ba? Tama. Punta na tayo sa isang delivery natin. So guys, ang nangyari, siya ulit yung dinilibira natin. Matatandaan nyo, ito yung kaninang binidyo natin, ito yung part na to. Siya ulit, no? Siya pa rin. Pansin ko kasi dalawa silang tao doon, siguro tig-isa sila ng order. Anyway, papunta na tayo doon sa isang delivery natin. So yun nga guys, so nabanggit ko, siya ulit yung umorder. Siyempre, yung intercom, hindi na naman gumagana yung password. Buti na lang, may bumabang tao at tinulungan tayo doon sa
pagpasok dito sa building na to. Mahirap pagka ganun. Kasi nauubos yung oras mo kakahintay. Meron pang mga ibang comment, may mga iba pang customer na nagagalit pagka hindi ka makaakyat. Pero 'di ba, anong gagawin natin kung talaga namang hindi ka makaakyat dahil hindi gumagana yung password? Ngayon papunta na tayo dun sa next order natin. Instead na 0.7 o 0.8, naging ano siya, 0.8 miles siya. So, pwede na rin. Malapit sa katotohanan na hindi ka mukha kanina sinabi 1.3, naging 1.5, 1.9 miles. At least pwede na rin. Tara, punta na tayo. Dito nga pala guys, hindi ko napansin o namalaya na tuloy-tuloy pala yung pag-record ng ating video. Kaya naman nung malapit na tayo doon sa ating customer, nagsabi yung ating camera na puno na daw yung memory. Actually, yung customer, minute tayo sa labas, nandoon siya sa kanilang parking, at hinand over ko lang yung pagkain sa kanya. At hindi ko na video, hindi ko na napakita sa inyo, gawa ng na puno na nga yung memory ng ating camera. Anyway, after nito, umuwi na rin kami, or umuwi na rin ako para tapusin yung aking takbo o tapusin yung aking DoorDash for that night. Again guys, maraming salamat sa pagsama at sana samahan niyo po ulit ako sa ating susunod na mga video, sa ating susunod na pagdi-deliver dito sa California bilang isang food delivery rider. Maraming salamat. God bless and always pray.